Kabanata 1051. Sa simula, nakakita na si Zephyr ng isa, pero ngayon tila mas malala ang sitwasyon kaysa sa inaakala niya dahil dalawa sila rito. Bang! Isa sa mga demonic souls ang tumingin sa paligid at sa kawalan, at isang pares ng mga matang kulay dugo ang nagsimulang magningning sa nakakagulat na galit. Isang malakas na ungol ang narinig habang ang mga tunog ng pagkalabog ay naririnig sa kawalan. Nang lumabas ang matalas na boses, nagkatinginan ang dalawang demonic souls at nagmamadaling pumasok sa daanan kung saan umalis sina Zephyr at ang iba pa. Sa daanan, para bang may paikot-ikot na labirinto sa loob, at isang kakaibang aura ang patuloy na lumilitaw sa loob. Paminsan-minsan, may mga kakaibang anino na kumukurap. Ang mga anino na ito ay may dalang hindi maipaliwanag na malamig na aura. Kapag lumitaw na ang mga ito, ang buong espasyo ay magpapakita ng malakas at nagyayelong hangin, na sapat na para palamigan ang isipan ng mga tao. Magwala ka. Parang kulog ang boses ni Zephyr. Ang kanyang gitnang kilay ay umunlad na parang isang Diyos. Gamit ang kapangyarihan ng kulog at kidlat, ang kapangyarihang Sum-Iron ng kasamaan ay agad na inilabas. Saan man ito magpunta, pinatay nito ang kasamaan, walang iniwang balakid. Ang lalaking ito, habang nakatingin sa mga manipis na sinag ng Diyos na tumatakip kay Zephyr, sa binata na may gininto ang buhok, at kay Yingjiu na sumusunod sa kanya, bahagyang nagbago ang kanilang mga mukha. Ang kanilang paghatol sa lakas ni Zephyr Khan ay tumaas ng ilang puntos. Tila diretso ang daanang ito, ngunit habang naglalakad sila pasulong, natuklasan nila na malinaw na may iba pang mga daluyan sa loob. Para bang isang sapot ng gagamba ang kumalat na bigla, kaya imposibleng may makagapos dito. Matapos tumakbo ng halos 20 kilometro, kinailangan ni na Zephyr at ng iba pa na pumili. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Habang nakatingin sa sangandaan ng kalsada, hindi napigilan ni na Zephyr at ng dalawa pa ang pagkunot ng noo. Buzz! Habang nag-iisip pa rin silang tatlo, isang malakas na tunog ng pagkapunit ang biglang lumitaw sa guwang na parang isang umiikot na daloy ng init. Ang tunog ay Sum-Iron sa mga kadena at kumapit sa kanilang tatlo. Sa lugar na iyon, may isang daliri na natatakpan ng mga gininto ang linya. Ang daliring iyon ay ilang daang metro ang haba. Para itong isang gininto ang dragon. Ang aura nito ay pambihira at ang napakatalas nitong aura ay papasok at palabas, na para bang nararamdaman ang talas ng 10,000 espada. Sikong Jiuzi. Habang nakatingin sa daliring ito, biglang nanlamig ang mukha ni Zephyr, at isang matinding galit ang kumalat ng husto sa lugar na ito. Kuya! Kuya! Gayunpaman, habang sinusubukan ni Zephyr Khan na umatake, lumitaw ang dalawang napakatitinding tunog. Ang boses ay puno ng walang hanggang puot, walang katapusang hanggaring pumatay, at kabaliwan. Isa itong demonyikong kaluluwa. Matapos marinig ang boses na ito, biglang nagbago ang mukha ni Zephyr. Hinahabol na siya ng kabilang panig sa oras na ito. Hindi lang si Zephyr, kundi pati na rin ang mukha ni Sikong Jiuzi ay bahagyang nagbago. Biglang nagbago ang gininto ang daliri at agad niyang inalis ang kontrol sa gininto ang daliri. Dumiretso si Sikong Jiuzi sa tawiran ng pasilyo. Boom! Gayunpaman, ang golden stripe finger ay masyadong malakas. Matapos mawalan ng kontrol, mabilis itong sumugod patungo kay Yingjiu. Kahit nawalan na ito ng enerhiya at lubos na nabawasan ang kapangyarihan nito, pinalipad pa rin nito si Yingjiu. Kabanata 1052. Yingjiu. Nang makitang lumipad si Yingjiu, hindi napigilan ng binata na may gininto ang buhok ang umungol. Ayos lang ako, umalis ka na agad. Mula sa sangandaan ng kalsada ay narinig ang masakit na sigaw ni Yingjiu, ngunit siya ay nasugatan. Malinaw na hindi malala ang kanyang pinsala. Nang sinubukan ng binata na may blonde na buhok na dumaan sa cross, siya ay hinawakan ng isang kamay at napilitang sumugod patungo sa isa pang cross. Zephyr Khan, ang lakas ng loob mo. Malinaw na hindi inaasahan ng binata na may blonde na buhok na iiwan ni Zephyr si Yingjiu at tatakbo palayo sa oras na ito. Sandaling lumitaw ang galit at paghamak sa kanyang mga mata. Hindi hinahabol ng demonyong kaluluwang ito si Yingjiu, kundi kayo ni Sikong Jiuzi. Umungol ng malakas si Zephyr. Habang nagsasalita, pinilit niya ang binata na may gininto ang buhok na sumugod patungo sa isang kalsada. Ngayon lang,
nakita niya ng malinaw na nang sumugod si Sikong Jiuzi sa isang pasilyo, isang malademonyong kaluluwa ang direktang hindi pinansin si Ying Jiu at hinabol si Sikong Jiuzi. Malinaw na ang taong gusto nila ay si Sikong Jiuzi, at ano ang mayroon si Sikong Jiuzi. Malinaw na ang Soul Attunement martial arts technique na nakuha niya mula sa ikatlong palapag ng bulwagan. Dumagundong. Habang pasulong sina Zephyr at ang binata na may gininto ang buhok, mabilis na napuno at bumulwak ang isang malakas na enerhiya mula sa kanilang mga likuran. Sapat na ito para punatin ang lahat at kumalat sa sukdulan. Patuloy na nagmumula sa likuran ang mga alon ng mga tunog ng pagluha, na para bang libu-libong sundalo at kabayo ang hindi mapigilan. Ang kapangyarihan ng 5 elemento, ginto, kahoy, tubig, apoy, at lupa, at lahat ng uri ng kapangyarihan ng ari-arian ay tila patuloy na nakakalat. Ang bawat isa sa 5 likas na puwersa ng ari-arian na ito ay napakalakas, lalo na ang perpektong kombinasyon ng 5 puwersa. Ang kapangyarihang kanilang nalilikha ay natural na hindi maisip. Habang mabilis na lumalakas ang lakas, maging si Zephyr ay hindi maiwasang makaramdam na medyo mahirap ito. Ang demonic soul na ito ay isang mutated soul. Isa rin itong kaluluwa ng tao. Gayunpaman, matapos itong pinoin sa malupit na paraan, ito ay nabuo sa ganitong anyo. Gamit ang lakas ng iyong evil breaking eye, may pagkakataon ka pa ring talunin ito. Sa kanyang katawan, patuloy na lumalabas ang boses ng Nine Netherbird. Talaga. Nagulat si Zephyr. Habang iminumula at ipinipikit niya ang kanyang mga mata, biglang lumabas ang sinag ng Diyos. Sa gabay ng Nine Netherbird, nagkaroon siya ng kaunting kumpiyansa na talunin ang malademonyong kaluluwa. Gayunpaman, kung siya lang mag-isa, hindi sana siya matatakot. Gayunpaman, ngayong nasa kanya pa rin ang binata na may gininto ang buhok bilang pasanin, medyo nakaramdam siya ng kawalan ng kakayahan. Kailangan kong humanap ng pagkakataon para lumaban. Habang nag-iisip siya, hindi man lang bumagal si Zephyr. Ang pakiramdam. Bigla na lang, isang malakas na sigaw ang muling narinig mula sa kanyang likuran. Ang boses na ito ay parang 10,000 espada na kumakaway pabalik-balik, na hindi sinasadyang nagpapanginig sa mga kaluluwa ng mga tao. Kahit na ang enerhiya ng espiritu ni Zephyr ay umabot na sa ika-8 antas ng bituin, ang kanyang kaluluwa ay nayayanig pa rin sa boses na ito, at ang kanyang isipan ay hindi mapakali. Ganito pa rin siya, lalo na ang binata na may blonde na buhok. Matapos atakehin ng makapangyarihang enerhiya ng espiritu, ang buong katawan niya ay nagsimulang manginig. Habang sumusulong siya, hindi niya maiwasang mapa-atres. Sa sumunod na sandali, malapit na siyang matamba. Damn it! Hindi napigilan ni Zephyr ang umungol sa mahinang boses, at isang kakilakilabot na sinag ng Diyos ang lumabas mula sa kanyang mga mata. Evil Breaking Eye. Kabanata 1053. Biz. Kumislap ang mga sinag ng lilang liwanag at agad na naging isang di nakikitang lambat, na nagsimulang takpan ang lugar na may malakas na epekto ng pagpatay sa kasamaan. Ang pakiramdam. Sa kabilang panig, 1,000 metro lamang ang layo. Isang mapanlinlang na figure na parang jade ang biglang gumalaw. Ang demonic soul ang humahabol kay Zephyr. Gayunpaman, matapos makita ang lilang lambat na ipinakita ni Zephyr, ang mga mata ng demonic soul ay nagpakita ng halatang mahiyain na tingin. Ang lilang liwanag na ito ay ang kapangyarihan ng Evil Breaking Eye. Maliwanag na ang demonyong kaluluwang ito ay natatakot pa rin sa Evil Breaking Eye ni Zephyr. Sinamantala ang pagkakataong ito, direktang binuhat ni Zephyr sa baywang ang binata na may gininto ang buhok at mabilis na tumakbo pasulong. Sa oras na ito, malambot ang buong katawan ng binata na may blonde na buhok at wala siyang lakas para lumaban, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Zephyr ng may matinding galit, na parang nakagawa siya ng isang kasuklam-suklam na krimen. Humph! Sa tingin mo ba handa akong yakapin ka? Hindi ka naman kagandahan. Habang nakatingin sa nakamamatay na tingin sa mga mata ng binata na may blonde na buhok, malungkot na sabi ni Zephyr. Gayunpaman, nang buhatin pa lamang niya ang binata na may blonde na buhok, malinaw niyang naamoy ang isang mahinang halimuyak mula rito. Ang halimuyak na ito ay pambihira, elegante, at kaakit-akit, na nagpaparamdam sa mga tao ng nostalgia. Gayunpaman, kung ito ay halimuyak ng isang babae, ayos lang ito.
Ang katotohanan na ito ay mula sa katawan ng isang lalaki ay talagang nagparamdam kay Zephyr ng lamig sa kanyang puso. Ano ang bango sa katawan ng isang lalaki? Hindi napigilan ni Zephyr ang bamulong. Habang sinasabi ang mga salitang ito, tila kakainin na siya ng mga mata ng binata na may gininto ang buhok. Dahil sa makapangyarihang epekto ng Evil Breaking Eye, si Zephyr ay walang hadlang sa daan. Ang malademonyong kaluluwa sa likuran niya ay tanging nakatayo lamang sa labas ng kapangyarihan ng Evil Breaking Eye at umungal. Boom! Habang naglalakad si Zephyr sa lagusang ito sa di kalayuan, isang kaaya-aya at magandang figure ang mabilis na sumusulong sa isang lagusan na hindi kalayuan sa kanila. Ang figurang ito ay lubhang kaakit-akit, nakasuot ng maalab na pulang kasuotan pang digma. Ang bahagyang maluwag na kasuotan pang digma ay hindi natatakpan ang kanyang magandang katawan, ngunit mas lalong nagpaganda sa kanyang magandang kurba. Klang! Bigla na lang, tila may naramdaman ang figure. Bigla, isang agos ng nagliliyab na apoy ang lumabas mula sa kanyang katawan, at bigla niya itong ikinumpas sa isang direksyon. Boom! Punong-puno ito ng enerhiya at lakas ng apoy. Sa isang iglap, isang pader na bato sa loob ng radius na daan-daang metro sa daanan ang nasunog at naging parang kumunoy. Isang malaking nagliliyab na pulang palakol ang mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Kumislap ang kanyang magagandang mata kasabay ng malamig na liwanag. Si Laiyan pala iyon ng Oriental Peak. Nakapasok din siya sa mahiwagang espasyong ito sa ikapitong antas. Kung nakita siya ni Zephyr, tiyak na magugulat ito. Sa oras na ito, si Laiyan ay mayroong mainit na aura sa buong katawan niya. Kung ikukumpara sa oras na kakapasok pa lang niya sa Immortal Secret Land, naabot na niya ang kalahating hakbang patungo sa espiritu. Ang pares ng kanyang mga mata ay naging maalab na pula, na hindi nakaramdam ng pagkaantig sa mga tao. Sa oras na ito, isang marangal at alerto na tingin ang lumitaw sa kanyang maputi at malajid na mukha, na nakatutok sa isang lugar. Sa kanyang paningin, isang figure ang dahan-daang lumitaw. Kabanata 1054. Nakasuot siya ng mahabang damit na kulay cyan at may gwapong mukha. Nagniningning ang kanyang mga mata, at isang maringal na aura ang patuloy na lumalabas sa kanyang katawan, na nagdudulot ng mabilis na pagbabago-bago. Ang taong ito ay si Sikong Jiuzi. Sa oras na ito, kahit mukhang walang pakialam si Sikong Jiuzi, may mga bakas pa rin ng pinsala sa kanyang katawan. Malinaw na nakipaglaban na sa kanya ang demonic soul dati, na naging malaking balakid sa kanya. Nang makita ang mabangis na mukha sa harap niya, bahagyang gumalaw ang mukha ni Sikong Jiuzi, ngunit malamig pa rin ang kanyang mga mata. Hindi ko inaasahan na makakakilala ako ng isang disipulo ng Boundless Academy ngayon lang, at ngayon ay makakakilala ako ng isa pa. Halatang galit ang boses ni Sikong Jiuzi. Gayunpaman, nang makita niya ang napakagandang mukha at kaakit-akit na figure, maging si Sikong Jiuzi ay hindi maiwasang matukso. Si Laiyan mismo ay isang kahanga-hangang kagandahan, at ang kanyang figure ay pambihira ang kaakit-akit. Masasabing siya ang nangungunang kagandahan sa pangarap ng mga lalaki. Walang hanggan din ang kabagsikan ng isang tao. Si Sikong Jiuzi mismo ang pinakamalakas na hari. Anuman ang kanyang edad o pagkakakilanlan, sapat na siya para maakit ang napakaraming babae na sumugod sa kanya. Gayunpaman, natural lamang na ayaw ni Sikong Jiuzi sa mga ordinaryong babae. Nagliwanag ang mga mata ni Laiyan sa harap niya. Habang pinagmamasdan ang kanyang mainit at magandang katawan, isang mapagmalaking ngiti ang dahan-daang lumitaw sa sulok ng bibig ni Sikong Jiuzi. Isa talaga itong kahanga-hangang kababalaghan. Hinahanap mo ang kamatayan. Bagamat walang awa ang personalidad ni Laiyan at walang pidgel ang kanyang mga salita, malinis pa rin siya. Agad na nagpakilos sa kanyang magandang mukha ang mga salita ni Sikong Jiuzi, at agad na nag-alab ang kanyang galit. Buzz! Biglang gumalaw ang higanteng nagliliyab na palakol sa kanyang kamay, at ang kanyang maselang katawan ay naging kaysa ng palakol, na naging isang mabangis na apoy na nagsimulang magliyab sa kanal. Whir! Sumayaw ang higanteng palakol na may kasamang apoy. Sa isang iglap, tila natupok ng apoy ang buong pasilyo, na bumubuo ng isang nakakatakot na mundo ng mga apoy. Si Laiyan, na nakarating na sa kalahating hakbang patungo sa espiritu, ay malinaw na naabot na ang limitasyon ng kanyang lakas, at ginamit ang kanyang Fire Divine Weapon Bloodline sa isang bagong antas.
Ham. Isang katangiang apoy na sinaunang draconic bloodline. Nang makita ang 12 ng metrong haba ng higanteng palakol sa kawalan, na naglalabas ng walang kapantay na apoy at baliw na tinatadtad, bahagyang nagbago ang mukha ni Sikong Jiuzi, ngunit may malakas na inaasahan muli sa kanyang mukha. Ang gwapo mo naman. Hindi naman masama, gusto ko ang karakter mo. Sundan mo ako. Habang nagsasalita siya, marahas na ikinakaway ni Sikong Jiuzi ang kanyang mga daliri. Buzz. Isang saya na apat na sinaunang simbolo ang kumislap, at pagkatapos ay dahan-daang lumitaw at gumalaw ang sayan na daliri. Ito ang unang galaw sa siyam na daliri na pamamaraan ng Sikong Jiuzi Green Edge Finger. Bagamat ang Green Edge Finger ay unang galaw pa lamang ni Sikong Jiuzi sa mga teknik na siyam na daliri, napakalakas pa rin ito. Kaya pa nitong punatin ang langit gamit ang isang daliri. Boom! Bagamat lubos na tumaas ang kasalukuyang lakas ni Lei Yan, bahagya lamang siyang mas malakas kaysa sa isang ordinaryong half-step spirit expert. Sa pinakamataas na antas, kaya niyang labanan ang pinakamahinang king-level expert tulad ng Black Shield King. Gayunpaman, ang agwat sa pagitan ni Sikong Jiuzi, ang pinakamalakas na hari, ay masyadong malaki. Ang Green Edge Finger ng kalaban ay kumislap at naglaho, bahagyang dumampi sa malaking nagliliyab na palakol. Kabanata 1055. Kaagad, isang walang kapantay na matalas na puwersa ang agad na sumire sa higanteng palakol. Hindi lang iyon, pati ang kanyang maselang katawan ay nagsimulang lumipad pa atras. Bahagyang gumalaw ang kanyang mapupulang labi at may bahagyang bakas ng dugo na umagos mula sa gilid ng kanyang maganda at mapupulang labi. Damn it! Bahagyang nagbago ang magandang mukha ni Lei Yan. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalaki ang pagitan nila. Bahagyang gumalaw ang kanyang kaibig-ibig na katawan at mabilis na sumiklab ang maraming apoy. Sa likod ng figure, maraming armas ang magkakapatong, dala ang isang nakapapasong aura habang mabilis silang lumilipad. Dahil sa harap ng isang makapangyarihang nilalang tulad ni Sikong Jiuzi, tanging ang pagtakas ang tanging magagawa ni Lei Yan. Kitang-kita niya ang tingin sa mga mata ni Sikong Jiuzi. Ito ay isang pares ng nagliliyab at pulang mga mata na may matinding pagnanasa. Napakaraming matang ganito ang nakita niya. Kung kontrolado siya ni Sikong Jiuzi, maaaring mapahiya siya ng husto. Ito ay isang bagay na hindi haharapin ni Lei Yan kahit mamatay pa siya. Humph. Interesante, takbo. Kaya mo bang tumakas? Habang nakatingin sa mainit at pinong katawan na nakausli sa daanan, ang mga mata ni Sikong Jiuzi ay nagsimulang uminit ng uminit. Kumislap ang kanyang figure at biglang humabol sa kabilang panig. Habang nanginginig ang espasyo, mabilis na kumalat ang mga daloy ng enerhiya ng liwanag sa pasilyo. Pagkatapos, isang malaking apoy, na parang dragang apoy, ang marahas na sumugod palabas ng pasilyo. Klang! Kumislap ang magagandang mata ni Lei Yan. Para bang may apoy na patuloy na nag-aalab sa loob nila. Agad itong nag-evolve, na parang may sinag ng Diyos na lumalabas mula sa loob nila. Sa likuran niya, isang pares ng malalaki at nagliliyab na pakpak ang nagsimulang gumapang ng masigla. Ang pares ng pakpak na ito ay binubuo ng daan-daang mahahabang espada na may nakakatakot na apoy. Habang kamakawi ang mga ito, malinaw na makikita ang mga bitek sa guwang. Malinaw na ang pares ng pakpak na ito ng sandata ay hindi lamang ginagamit para bumilis at lumipad, kundi para rin umatake. Dumagundong. Sa likuran niya, nagsimulang umalangaw ang mga pagsabog. Isang daliri na naglalabas ng walang katapusang matalas na enerhiya, parang ahas sa hangin, ang lumipad pabalik-balik. Sa harap, may matalas na bakas. Habang lumilipad ang kabilang panig, malinaw na makikita ang hindi mabilang na mga bitek na nagsimulang lumaki sa espasyong ito, parang salamin, na nagpapakita ng mga palatandaan ng pagbibitak. Bang! Nang magsimulang umabot sa tugatog ang bitek, may malalakas na pagsabog sa kalawakan. Ang agos ng hangin na nalilikha ng pagsabog ay bumuo ng isang vortex, na patuloy na nagpapataas ng lakas ng paglamon. Habang lumilitaw ang lakas, ang bilis ni Lei Yan ay lubhang napigilan. Sinungaling ka yan, di ba? Kapag naging asawa kita, iyon ang magiging pinakamalaking karangalan sa buhay mo. Isang kalmadong boses ang lumabas.
Sa pinanggalingan ng boses, gumalaw ang damit ng isang lalaki at kumurap ang kanyang figure. Sa likuran niya, isang multo ng isang matandang lalaki ang patuloy na lumilitaw. Ito ay si Sikong Jiuzi. Ang teknik sa daliri na ginamit niya ay tinatawag na Holy Wind Finger. Ang teknik sa daliri na ito ay napakatalas, at naglalaman ito ng isang uri ng nakakapangilabot na wind focus. Masasabing kahit ang isang walang kapantay na eksperto sa half-step to spirit ay mamamatay sa harap ng galaw na ito. Ang Fire Divine Weapon bloodline ni Lei Yan ay nailabas na ng husto, ngunit kumpara kay Sikong Jiuzi, napakalaki pa rin ang agwat sa pagitan nila, kaya si Sikong Jiuzi lamang ang makakalaro niya sa laban.